Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses, gaya ng ipinagbibilin ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat, tulad ng kutis ng bata. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong aking nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng kahit ano." Pinilit siya ni Naaman, ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Kakargahan ko ng lupa ang aking 2 mola. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sinumang Diyos liban kay Yahweh." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Alalahanin mo si Hesukristo, ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang magandang balitang ipinapangaral ko, at siya ring dahilan ng aking pagdurusa at pagkabilanggo na parang isang kriminal. Subalit, hindi kailanman maibibilanggo ang salita ng Diyos. Pinapagtiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang buhay na mula kay Kristo Jesus. Totoo ang kasabihang ito. Kung tayo'y namatay na kasama ni Hesukristo, mabubuhay din tayo kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayo kapiling niya. Kapag siya'y ating ikinahiya, ikakahiya rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na,
nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, Go, show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, Rise and go. Your faith has made you well.